Radyo Pilipinas, radyo publiko sa 104.3 The Capital. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov PH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov PH Super App. Sa patuloy na paghahatid ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedegasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, radyo publiko. ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Isayos po ang inyong mga orasan, 5 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Dole at your service sa bagong Pilipinas. Hatid sa inyo ng Department of Labor and Employment. Katuwang ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang Dole at your service sa bagong Pilipinas. Ipagbibigay alam ang mga polisiya, programa, mga serbisyo at mabilis na tugon sa mga isyu at problema sa sektor ng paggawa. Makabayang paglilingkod para sa kapakanan at proteksyon ng manggagawang Pilipino. Dole at your service sa bagong Pilipinas. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samahan ninyo ang DOLE sa pagtalakay at pagbibigay ng solusyon sa mga isyu at usapin sa larangan ng paggawa. Maraming salamat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Muli po nating napakinggan ang mensahe ng ating kalihim ng Department of Labor and Employment. Walang iba kundi si Secretary Bienvenido Benny E. Laguesma. Magandang hapon po sa inyong lahat at magandang hapon po para sa ating bagong Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Samahan po nyo kami ngayong araw na ito para sa ika-20 episode ng Dole at your service sa bagong Pilipinas. Imagine niyo yan, naka 20th episode na pala tayo, no? Ating mga taga-subaybay, isang mahalagang episode na naman ang naghihintay kung saan makakasama natin. Siyempre, of course, let's welcome her back. Ating Information and Publication Service Director, Director Rosalinda Pineda. Ayan, thank you Sir Ray. Magandang hapon pong muli sa ating mga taga-subaybay. Sama-sama na naman po tayong muli sa isa na namang oras ng pagbabahagi ng mahalagang balita at kaganapan po mula sa DOLE. Kami po ang inyong kaagapay kada Biyernes ng hapon, mula 3:00 hanggang 4:00. Dito lamang yan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRP 738 kHz at Radyo Pilipinas World Service sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. At para naman po, Sir Ray, sa ating mga tagapakinig at tagapasubaybay, maaari po tayong magpadala ng ating mga tanong tungkol po sa trabaho. Maaari po lamang i-text ang numerong 0991-487-4554 na amin din mo ipapakita po sa inyong mga screen. Maaari din po kayong magkomento sa aming social media live stream. Dahil sa DOLE, walang imposible! Yan, narinig po nyo yan. Dahil sa DOLE, walang imposible. Good afternoon muna sa mga maaga nakatutok sa atin sa ating Facebook broadcast live. Si Romeo
Bailo. Ayan, bumabati ng good afternoon. Magandang hapon din po sa inyo. Kasama natin mamaya-maya lamang ang Director ng Bureau of Labor Relations o BLR. Walang iba kundi si Attorney Arturo Alfonso J. Herbosa. Uusapan po natin itong pag-uunyon at kung paano ba patuloy na isinusulong at pinalalakas ang kalayaan sa pag-oorganisa dito sa bansa. Sir Ray, sigurado makabuluhan na naman tong hapon na to at marami pong malalaman ng ating mga taga-subaybay sa usapin ng Unyon. Pero bago po yung talakayan natin, pakinggan muna po natin itong good news tungkol sa higit 2 bilyong tulong para sa mga disadvantaged workers na pinagkulob ng kagawaran noon pong Labor Day. Mahigit 400,000 manggagawa tumanggap ng tulong pangkabuhayan sa araw ng paggawa. Mahigit 400,000 manggagawa sa buong bansa ang nakinabang sa mahigit 2 bilyong pisong halaga ng tulong ng pamahalaan na ipinamahagi ng Department of Labor and Employment sa pagdiriwang ng araw ng paggawa ngayon taon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si Labor Secretary Bienvenido E. Laguesma at iba pang opisyal ng pamahalaan ang pamamahagi ng emergency employment at programang pangkabuhayan ng kagawaran. Noong May 20, iniulat ng Labor Department na mahigit 400,000 manggagawa sa buong bansa ang nakatanggap ng sahod at tulong pangkabuhayan sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program o DLEP. Para sa Temporary Wage Employment Program o TUPAD, mahigit 400,000 benepisyaryo ang tumanggap ng kanilang sahod sa 532 payout sites sa buong bansa na nagkakahalaga na mahigit 2 bilyong piso. Samantala, ang tulong pangkabuhayan na may kabuuang 380 milyong piso ay ipinamahagi sa 17,773 manggagawang benepisyaryo. Kabilang sa mga ito ang unyon ng manggagawa, mga magulang ng mga kabataan na inalis mula sa child labor at mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Bukod sa tulong mula sa DLEP, nagtayo rin ng DOLE ng mga kadiwa ng Pangulo site sa buong bansa na nagtala ng mahigit 9 milyong benta. Mahigit 1,000 manggagawa naman ang nabigyan ng trabaho sa ilalim ng programang TUPAD para sa pagtatayo, paglilinis at pagbabaklas ng kadiwa sites kung saan mahigit na 4 na milyong pisong halaga ng tulong ang naipamahagi. Higit pa sa pagdiriwang, patuloy na pinalalakas ang mga programa at serbisyo ng kagawaran upang higit na maprotektahan ang karapatan at kapakanan ng mga manggagawa. At yan po ang napakagandang balita. Ano po na panood natin at napakinggan natin, Director Len. Talagang maraming nga manggagawa sa tinatawag na informal na sektor ang natulungan ng tinatawag na TUPAD at Kabuhayan Program ng Department of Labor and Employment, maging ng kadiwa ng Pangulo. Yes, tama ka dyan, Sir Ray. Kasi marami pa po tayong malalaman maya-maya na malagang impormasyon sa programa ngayong hapon dahil kasama po natin ang Director ng Bureau of Labor Relations na si Attorney Arturo Alfonso J. Herbosa. Yan, magandang hapon po, Attorney Herbosa. At siguro po, please allow us to call you Attorney Herbie. Kahit Herbie na lang. Kahit Herbie na. Okay, magandang hapon po. Thank you very much for gracing our program today. Ano po, dito sa DOLE at your service. Siguro, Director Len, Herbie, ang unang katanungan po ngayong araw nito, ano ba yung kahalagahan? Kasi pag nag-uusapan natin dito, union, unionism, pagbuo ng union. Ano ba ho bang kahalagahan ng pagbuo ng union, lalo na sa mga manggagawa? Okay, siguro babati lang muna ako. Magandang hapon sa inyo mga taga-subaybay. Good afternoon Sir Ray. Good afternoon Ma'am Len. Mahalaga ang pag-uunyon dahil sa unang-una, ito ang isang paraan na ang mga manggagawa ay magkakaroon ng isang boses. Isang boses na medyo malinaw at medyo malakas para masabi nila ang anong mga saloobin nila, anong mga kinakailangan nila at ano mga gusto nilang mangyari para sila ay tumagal sa kanilang mga trabaho. Pangalawa, importante ang pag-uunyon dahil ito lang ang paraan para makalahok ang mga manggagawa sa tinatawag na collective bargaining process. Ang collective bargaining process, yan ay nag-uumpisa sa certification election o sa recognition ng isang employer na ang isang union ay ang kanilang bargaining representative na pwede nilang makausap para magkaroon ng isang collective bargaining agreement. Ang collective bargaining agreement ay isang kasunduan between the employer and the union wherein
the terms and conditions that they have agreed upon with respect to salaries and benefits are all in there, and that is the law between the parties, no. Bago makalahok ang mga magagawa sa prosesong ito, importante sila isang union na rehistrado sa Department of Labor and Employment. Pangatlo, may mga programa ang DOLE na pwede lang lahukan ng mga union or ng mga labor organizations ng kanilang mga members, katulad ng aming Labor and Employment Education Services, na kung saan kami nagbibigay ng subsidy para magkaroon ng mga training programs at capacity building activities sa mga union. Meron din kaming Workers Organization Development Program na kung saan may scholarship program para sa mga anak at dependents ng mga miyembro ng labor organizations. So kung hindi kayo membro ng union, kayo ay hindi pwedeng makalahok sa mga programang ito. Sayang naman, di ba, Sir Ma'am Len? So yun ang kalahalagan ng union. At siguro may mga iba pang paraan para masabing mahalaga siya, dahil ito rin ang paraan para mga manggagawa ay magkausap-usap at magkaalaman kung ano kanilang mga problema sa paggawa, pwedeng problema sa buhay na pwedeng mahanapan ng tugon, no. At sa malakihan namang picture, into the bigger picture, as we say, tripartite consultation is very much embedded in our policy making process, no. At sa tripartite consultation, meron dyan isang sektor na nalalaan para sa sektor ng mga manggagawa. At kung ang union ay, kung walang union, mahirap makausap or mahirap malaman kung ano ang pangangailangan ng sektor na yun para masama sa usapin ng mga policies na dapat gawin ng Department of Labor and Employment. Yan. Ayun. Malinaw yan, Sir Ray. Pero, Sir Herbie, ano po ba yung mga batas at regulasyon na nagbibigay ng proteksyon sa mga manggagawa para po malaya silang makasali o makabuo ng union? Yeah, magandang katanungan yan, no? At syempre lahat dyan mag-uumpisa sa ating saligang batas o ang Philippine Constitution, na kung saan ang Article 13, Section 3 ay nagagarantisa, no, ng right to self-organization, collective bargaining, pati ang peaceful concerted activities, kasama ang right to strike as long as this is in accordance with law. Gusto ko lang ibigay din, no, ang karapatan ng mga manggagawa na bumuo ng union, no, ay kasama na rin mula nung 1935 Constitution pa, at andun din siya nung 1973 Constitution hanggang sa ngayon, no, lumawak lang ngayon sa 1987. Ibig ko sabihin dito hindi bago. Hindi bago ang karapatan ng mga manggagawa. Noon pa man, kilala niya sa Pilipinas, no? And of course, meron tayong labor code. Yung labor code, yung in-implement yung sinasaad sa Constitution, at doon sinabi ng basic state policies to afford protection to labor with respect to the rights of self-organization. Inulit din yung mga karapatan na meron ng manggagawa. Pero, dinagdagan niya in the sense na paano ba namin may exercise ito? Paano kayo makakalok sa tinatawag na collective bargaining process? So, nandun ang Book 5. Paano ba namin malalaman kung ano dapat ang nararapat na mga safety standards sa aming pinagtatrabahuan? Nandun din yon. Ano ba ang mga pwede naming programang salihan? Andun din dun sa labor code. Ayun. At kung kami may problema, saan kami magrereklamo? Nandun din yun sa labor code. Wow, napakalawak, detalyado nito. Pero paano tinitiyak ng Department of Labor yung pong pagsunod, Sir Kirby, ng Pilipinas sa tinatawag na international na pamantayan hinggil sa kalayaan ng pag-oorganisa? Yan, mahalagang that's a very important area sa labor relations, no. Ang tinatawag na freedom of association, which is recognized all over the world, no. Nare-recognize niya sa Universal Declaration of Human Rights, at rini-recognize yan at pinapasatupad ng International Labor Organization sa kanilang mga conventions, no. At isa nga dyan sa mga convention nila ay yung ILO Convention number 87 on Freedom of Association at Convention number 98 sa Collective Bargaining Agreement, no. Ngayon, isa sa paraan para masiguro natin na ating mga batas ay pumapantay sa mga standards ng mga ito ay, number one, maging miyembro. Siyempre, maging miyembro ng UN, maging miyembro ng International Labor Organization, at maging aktibong miyembro.
Pag ikaw ay isang aktibong miyembro, ikaw ay lumalahok doon sa tinatawag ng ILO ng UN na continuing dialogue. No? As continuing dialogue na to, ang UN at ang ILO ay tumitingin sa mga batas natin at pamamaraan natin at tinitingnan nila kung tayo ba ay pumapantay sa antas na kanilang sinasabi na tama. No? At magkakaroon ng tinatawag continuing dialogue, susulat sila or papaalam sa atin na medyo yata meron kayong pagkukulang dito. Ano bang plano nyo gawin dito? At yan, sasabihin naman, itong plano namin gawin dito or baka naman sa paningin nyo, hindi yan pagkukulang dahil sa paningin namin, ito naman ang nararapat sa aming lipunan. So yan ay continuing dialogue at yan ay lalo nagpapalakas ng ating mga batas at ating mga pulisiya para ito ay pumantay sa international standards. Ngayon naman, pagdating sa batas, mahalaga na mapaalam namin sa ating mga mambabatas na mayroon tayong mga international labor standards na dapat sundin. No? At para ito ay magkaroon ng impact na dapat nilang sundin, may tinatawag na ratification process. Pag ang international law ay hindi mo ratify, ito ay meron lamang sa yung persuasive effect. No? Susundin mo lang siya kung gusto mo. Pero pag ito ay yung ratify, no? Sumunod sa ratification process na sinasaad sa ating konstitusyon, tayo ay nagbibigay ng ating commitment na sumunod dito word for word, letter for letter. So dapat yung international labor standards, tatapatan natin ng batas na nag-i-implement sa kanila. At yon ay ginagawa natin palagi. At ang huling convention yata nating na ratify ay Convention 190 no, on occupational health. At tayo ngayon tumitingin kung maaari na nating ma-ratify ang isa pang importanteng convention, yung Occupational Safety and Health Convention. No? Pero siyempre, masusing pag-aaral muna para masigurado natin na tayo ay pumapantay sa mga required ng mga international labor conventions na ito. Alright. Okay. Nabanggit ni Dear Herbie kanina, Sir Ray, yung regarding freedom of association. I remember last year nagkaroon po ng malawakang inisyatiba ang Department of Labor and Employment at lahat po ng mga regional offices ay nagsagawa ng FOA orientation po no sa mga stakeholders natin para magabayan at maanuhan po sila kung ano po talaga yung mga dapat natin sundin pagdating sa freedom of association. Pero hindi po yun, sir, ang tanong ko. Kasi ang tanong ko po, may mga limitasyon po ba, Dear Herbie, sa operasyon po ng mga kasapi, ng mga union at manggagawa? Pag binasa mo ang saligang batas at ang ating mga batas, no, walang limitasyon. Ang limitasyon lang ay ang regular limitasyon na in accordance with law. Hanggat ang ginagawa nila ay nauukol sa batas, hindi naman sila dapat pakialaman in terms of how they administer their union, in terms of how they would like to recruit members, in terms of how they would elect their officers, in terms how they would like to raise their funds. No, as long as they are in compliance with the law, they are fine. There are no limitations to what they can do. Sa public sector unionism, medyo merong kakaibang konti kasi sa public sector kailangan nila iuna ang public service bago ang unionism. Pero hindi naman siya ganun kagrabe na talagang hindi naman ganun kaano yung standards na hinihingi sa kanila, basta sigurado lang na ang public service ay hindi maaantala. Yun lang naman ang requirement. Alright. Okay. Well, Sir Herbie, matanong ko lang, ano ba ang usual na nagiging problema para magkaroon ng challenges yung isang grupo na mag-organize ng isang union sa nasa ilalim ng isang kumpanya? Ano ba usually na-encounter nilang problema? Yeah. Sige. Kanina nabanggit ni Ma'am Len yung freedom of association pero hindi pa niya tanong yun. Pero malamang masasagot ko na ngayon. Sige. Sa experience ko sa labor relations, no, I joined the Dole in 1985 and stayed there for 10 years. Then I left to join the private sector where I basically was a labor lawyer until I shifted into employee relations and was an employee relations head of a big corporate bank. At sa experience ko ito, lagi kong tinatanong sa sarili ko, ano ba ang problema ng pag-uunion? Bakit it makes people react in a different way?
And then lumabas yung mga usapan sa red tagging at mga Yun. pagpaslang, pagpulong, pagharas, etc. At pagkipag-usok sa mga ibang union members and officers, ang nakita ko meron tayong tinatawag na unconscious bias at sometimes conscious bias against unionism in general, no? Just the idea of forming a union, an organization, somehow affects us in a negative way. Parang may ano kagad, may Hindi mo man negative. sinasadyang mangyaring ganun, pero yan na natawag na unconscious bias. Hindi mo alam, pero may bias ka. May maiwan naman talaga may conscious bias, no? Ang nangyayari tuloy, nagkakaroon ng stereotype. Nalalagyan ng stereotype Yun, ang ang stereotype. pag-union, no? Na parang pagka nabanggit ng union, immediately, gulo yan, away yan, hindi tayo magkakasundo niyan, ganun talaga. At sa private sector nga, makikita mo yan sa reaksyon ng mga HR managers pagka nilapitan na sila ng kanilang mga empleyado na kami po ay nagpaplano mag-union, talagang medyo May resistance kagad. may resistance kaagad, di ba? At ang nakakalungkot dyan, yung stereotype na yan, yan ang ugat Yan ang ugat ng yung mga problema ngayon, yung red tagging, yung pagpaslang, yung harassment, yung union busting na yan. Lahat yan nag-uugat doon sa stereotyping na yan. Kaya't kami sa Department of Labor and Employment, sa BLR, lalo na't ngayon ako ay nakaupo na bilang director, ay sinusubukan namin baguhin, no, through our labor education programs yung paningin ng mga tao sa union, na ang union hindi yan panggulo, hindi yan sakit ng ulo, hindi yan magdadala ng problema sa iyo. In fact, yan pa magiging katulong mo para palakihin ang negosyo mo, dahil ngayon meron ka nang makakausap kung ano ba talaga kailangan ng mga tao sa lahat ng iyong manggagawa, no? At kung paano mo malulunasan ng kanilang mga problema. Dahil kung kakausapin mo isa-isa, hindi mo nagagawin yun. Kung meron na may kakausapin ka isa, dalawa o tatlo, na malamang iba ang paningin naman dun sa karamihan ng mga manggagawa. So sa paraan na yun, makakatulong sa iyo ang isang union. Pagdating naman sa tinatawag na collective bargaining process, sa totoo lang, hindi naman siya ganun kahirap. Diba? Ano ba naman yung magdiskusyon kayo kung ano ang gusto mong sweldo, ano naman ang mali kung sabihin mo na sorry, ito lang ang kaya kong bayaran, at somehow magkasundo kayo. Wala namang personalan doon, di ba? Kasi nasabi mo lang, kasi nung nag-umpisa naman magtrabaho sa iyo yung taong yun, doon na nagmula yung usapan nyo eh. Yes. Magkano ba bibigay ko sa iyo para sumama ka sa akin? Magkano ba ang gusto kong tanggapin para sumama ako sa iyo? Ngayon, uulitin nyo lang yung diskusyon na yun. Di ba? So wala naman dapat problema. At isa pa, gusto ko sana maging aware na ang ating mga kabataan tungkol sa union, sa konseptong ganito, na hindi yan problema, hindi yan sakit ng ulo at hindi ano, no? Kaya kung meron nga pagkakataon na pwede kong magsalita sa mga eskwelahan, no? At tulad ng ginawa ko ng recently sa Ateneo, kung saan ako'y nakapagsalita sa harap ng mga legal management students, na ipapahiwatig ko ang mga bagay-bagay na to, at nagugulat ako sa mga reaksyon nila, para bagang asaya nilang nalaman nila yun. Diba? So yun, no, yun ang una, stereotyping, at dyan na nagmula yan na yung ugat ng red tagging, union busting. Tingin ko pag nawala yung stereotyping na yan, hindi na tayo magkakaproblema pa ng mga red tagging na yan, yung mga union busting, harassment, etc. At sana mawala na rin yung pagpaslang, na hindi naman talaga kailangan mangyari. Alright. Director Len. Ngayon, dami mong natutunan doon, ha? Para kasagutan sa inyo, Ang dami kong naiintindihan na ngayon na hindi ko naman na-gets dati. Nakakalimutan ko sagutin ngayon yung katanungan mo hindi mo na itanong. Sasagutin Hindi naman lingid sa inyong mga kaalaman na medyo nagka-problema tayo nung past administration. Doon sa so-called drug war, may mga nasabit ng mga labor advocates, no, na minalas, no, at napaslang. Allegedly. Pero ito ay nagkaroon ng dent in terms of our reputation as a democratic country, recognizing the rights of workers, no? Kaya minarapat ng administrasyon na to na linawin sa lahat ng aspeto at sa lahat ng tao kung ano ibig sabihin ng freedom of association and what it takes, no, to build
a state that believes fully in recognizing and guaranteeing the rights of all workers. Yung unang ginawa natin dyan, nagkaroon ng Executive Order number 23, tinatawag na Interagency Committee, na kung saan pinagsama-sama ng Pangulo ang mga heads ng agencies. Okay. Parang hindi lang concern ng Department of Labor and Employment itong freedom of association at yung mga nangyari mga bagay-bagay na hindi maganda. At kailangan malaman ng lahat ng ahensya ng gobyerno, tayo sama-sama dapat na magkaroon ng isang pagtanaw dito, isang pananaw para ito ay ating marisolba at lalong mapalawig ang karapatan ng mga manggagawa. Kaya umuupo dyan sa Interagency Committee na yan ang DOJ, ang Department of Labor of course, ang PNP, ang DND, no? At ang Civil Service para sa Public Sector Unionism, ang NTF-ELCAC para sa programa para sa pagtapos ng armed communist conflict. At marami pang iba, no? At doon na pag-uusapan namin kung ano-ano ang mga paraan para ma-resolve namin yung mga problemang nagmula nung past administration sa kanilang drug war at paano ito masusolusyonan in such a way that we can assure not only our countrymen but the whole world that we are a democratic country that genuinely recognizes and guarantees the rights of workers to organize. Ayun, malinaw. Nasagot na yung tanong mo. Sinagot na ni Sir Herbie. May mga kasunod pa meron pa tayong omnibus guidelines. Yeah. At meron din tayong mga tinayong mga regional tripartite monitoring bodies dahil doon nangyari sa malalayong lugar yan. So dapat meron tayong mga tao na tumutulong sa atin para mag-follow up, magbigay ng updates at saka makipag-ugnayan sa mga law enforcement agencies. Nabanggit ko yung salitang tripartite. Regional tripartite monitoring bodies, hindi natin sinusolo yan sa gobyerno. Kasama dyan ang labor sector, kasama dyan ang employer sector, para mapakitang sama-sama nating riniresolusyon ito at merong transparency. Importante yan. Dahil kung walang transparency, hindi natin magagarantiyan na what we are doing is real, authentic, and genuine. Right. Okay, with that, medyo babalikan natin si Sir Herbie. Yan sa usapin na yan, medyo maganda yung usapin medyo talagang malalim ito, detalyado. Mas marami na ngayong maiintindihan Sir Ray ang importance ng union. Alright, pero babalikan natin si Sir Herbie. Magbabalik muna kami o magbibigay daan po muna kami para sa ilang mga paalala. Pinirisinta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang dalawang bagong batas na kanyang nilagdaan. At una na rito ang pagiging ganap na kagawaran ng NEDA na tatawagin na bilang Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Sa ilalim ng DepDev, mas madali na rin matutukoy kung aling proyekto ang dapat palawakin, alin ang kailangan ayusin, at alin naman ang dapat nang itigil para mas maging kapaki-pakinabang para sa mga Pilipino. Kaya naman, may iwasan na natin ang nasasayang na pondo, panahon at pagkakataon sa paglilingkod. Para mas palakasin pa ang paghahanda laban sa mga sakuna ay inilahad naman ng Pangulo ang PHIVOLCS Modernization Act. Sa ilalim ng PhilVox Modernization Act, mas mapapabilis ang paghahatid ng sapat at napapanahong impormasyon na makakatulong sa ating pagharap sa kalamidad. Sa ilalim ng PhilVox Modernization Act, tataasan natin ang taunang pondo ng ahensya sa loob ng 5 taon upang makabili sila ng mas modernong kagamitan at makakapagpagawa ng mas makabagong pasilidad. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Dole at your service sa Bagong Pilipinas. 33 minuto mga kalipas ang alas 3 ng hapon. Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating Dole at your service. Ito pa rin po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami pa rin po yung mga lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin of course si Director Len. And of course ang ating pong live studio guest ngayong araw nito mula po sa ating Bureau of Labor Relations, si Attorney Arturo Alfonso J. Herbosa, or tawagin na lang daw po natin siyang Sir Herbie. Ayan. Okay, sige Director Len. So, Dear Herbie, nabanggit mo po kasi kanina yung union busting, ano? I-relate ko lang po yung question ko doon sa ano na yon. Paano po ba tayo tumutugon ng department sa mga ulat ng union busting o panliligalig ng mga employer laban sa mga nag-oorganisa? Ang union busting at saka harassment, unang-una, ano yan? Criminal offense yan. Ano? Ang aking obserbasyon, linawin ko lang, aking obserbasyon, just my personal observation. Pag merong union busting na nangyayari yan either habang nag-organize ang isang union, may mga activities na ginagawa ang management to dissuade them and to discourage them from pursuing a union, or nangyayari yan pag merong CBA, pag nag-uumpisa magkaroon ng CBA o certification election. So may mga activities na ang union busting, crime yan, pwedeng kasuhan yan. Ang nangyayari lang sa experience ko na obserbahan, ang sagot ng union sa union busting, notice of strike. Yes. Magwewelga kami, di ba? Karapatan nilang magwelga, nasa saligang batas yan. Pero ang welga yan ay isang tool para mapagalaw mo ang collective bargaining process. Kung nagka-deadlock kayo, tutuloy mo lang. So just note with a threat of a strike, no? Or an actual strike, so that management may rethink its position. Pag yan ginamit mong laban sa union busting, baka hindi ma-resolve yung union busting. Ma-resolve lang ano yung paraan para matigil na yung strike. Yun ang ma-resolve. So, importante, pag mayroong ganyan mga union busting, harassment, you gather the evidence and file the necessary cases in court. No? Meron naman tayong National Labor Relations Commission that would handle those cases. Importante yan kasi you have to differentiate that from what is happening in the exercise of your freedom sa collective bargaining or sa forming the union na dapat tumuloy siya despite these harassments. Diba? A notice of strike will just lump together all of those, no? Ang issue is collective bargaining. So ayusin lang yung collective bargaining. Makakalimutan yung dapat kasuhan. Andun naman sa batas yun. Okay. Well, tatanong ko lang po, ano ba yung mga hakbang na ginagawa ng DOLE ng Department upang mapalakas yung kakayahan ng mga manggagawa sa kolektibong pakikipagkasunduan? Yan. Ang aming magagawa lang naman dyan actually is labor education. Because more than that, it could be called labor intervention, which is not also good. No? Sabi nga natin, wala dapat limitasyon ang mga union sa pagpatakbo nila. So, sa labor education, sinisigurado namin na nagpo-provide kami, kung hindi kami mismo ang nagbibigay ng capacity building activity sa kanila, kami ay nagsasubsidize para sila ay magkaroon ng capacity building activities para lumawak ang kanilang kaalaman at ang kanilang practice. Ngayon, may mga pagkakataon na tumitingin kami sa mga bagay-bagay at nakikita naman namin na merong angkop na solusyon na malamang hindi mariresolve through a labor education program. No? So meron kami mga special program. Ang huling mga programa nga namin dito itong paralegal training na binigay namin sa mga manggagawa. Importante ito, no, kasi yung minsan pumapasok ang isang tao sa pag-oorganisa ng union na hindi nila masyadong nalalaman kung ano kanilang mga karapatan, ano ang kanilang pwedeng gamitin na pangdepensa sa batas, no, pag sila dumating ang union busting or harassment or whatever, no. So binibigyan namin sila ng basic paralegal training para malaman nila na kung nangyari ito pala dapat yung gawin. Baka mangyari ito, anong dapat gawin para ma-prevent to?
naku, nangyari na nga. Ano ang pwede kong gawin para makatulong? So, dyan pinag-uusapan yung mga anong ginagawa sa custodial interrogation, ano ibig sabihin ng writ of habeas corpus, ano ibig sabihin ng writ of amparo, ano ibig sabihin. Para yung union organizer, malalaman, magkakaroon siya ng somehow a basic knowledge of how these laws work together so that it can be used either to prevent, help, di ba? Or pursue justice. Alright. Pero bago ko dumako dun sa katanungan ni Director Len, Sir Herbie, matanong ko lang, sa panahon natin ngayon, malalaking kumpanya, multinational companies, ano po? Parang malalaki. And of course, may mga union yan. Pero, nabanggit nyo, may collective bargaining agreement sa private sector. Sa government sector kasi, CNA, Collective Negotiations Agreement. Sa private sector, CBA. Ano yung madalas na nagiging issue ng mga union sa mga kumpanyang ito, lalo na yung malalaki, na dapat hinahanap ng union dun sa CBA? Lagi bang pasweldo ang lagi nilang hinihingi? Benefits. Sa kadalasan, puro sa sweldo. No? Sa benefits. Sa benefits, hindi masyado kadalasan sa sweldo. Kasi yun ang yun ang pinakamadaling pag-usapan Okay. Diba? Yun ang pinakamadaling pag-usapan. Kasi yung iba naman mga bagay-bagay, pag malaking korporasyon pinag-uusapan, nabibigay naman. Diba? 13th month pay, maayos na opisina, safe, diba? Nabibigay yan. Kaya hindi na nila masyadong napag-uusapan yan. So, ang mga napag-uusapan lang is sweldo, security of tenure. Yes, okay. Kasi ano nga naman kung malaki sweldo mo kung wala ka naman trabaho. Yes. Diba? Next month, wala ka na. Security of tenure, yan napag-uusapan yan. At minsan, kadalasan siguro mga 80 to 90% kung magkaroon ng problema sa sweldo. Pero pag yung mga 10% na problema, madalas it involves security of tenure. Either directly or indirectly, diba? So, pwedeng hihingi sila ng separation pay na mas mataas. Pwede mo pang i-lump together rin sa sweldo. Kasi separation pay. Pero actually, ang tinutumbok niyan, security of tenure. Parang, kung tatanggalin nyo nga kami, sana gumastos naman kayo muna. Di ba? Parang gano'n. So, yung dalawang issues na yan ang pinakamadalas na nagko-cause ng misunderstanding. Alright. Ayan. Sige, Director Pero Len. nabanggit na ni Sir Ray kanina yung CNA, yung Collective Negotiation Agreement, no? Sir Herbie. Since hindi naman din lang po ang manggagawa ay nasa pribadong sektor, meron din po tayo sa pampublikong sektor o sa government. Tayo po ba sa gobyerno, meron din po ba tayong kalayaan na mag-union? And paano po ito pwedeng gawin kung sakasakali pong tayo ay nakapagkaisa na bumuo ng sarili nating union po sa ating kagawaran? Magandang katanungan yan at saka ako ay magpapaumanhin, no? At hindi ko nabanggit kanina na dun sa Article 13 Section 3, malinaw na sinabi rin dun, aside from the right to strike, these rights are to be exercised by both the private and the public sector. At nahihiya ako dahil kagagaling ko lang sa NADEA Convention yesterday and before that sa NUP, mga non-uniform personnel, at hindi ko nabanggit ang public sector unions. Kaya ako nagpapasalamat at nabanggit nyo. Pero tama yan. No? Siguro dala na rin to ng unconscious bias ko. Dahil private. So, recognize ang public sector unionism, no, through Executive Order number 180. When I spoke about the labor law ganina, I should have mentioned Executive Order number 180 also, which was passed in 1990. At yung IRR nila na-update recently in 2024. Ang public sector unionism ay pinalalago, no, ng civil service at ng Department of Labor and Employment. Ang CNA ay mahalaga, no. Kasi ang CNA, na pag-uusapan nyo lahat ng bagay, pwera lang
sa mga legislated matters. Kasi legislated siya eh. Yeah, pero lahat yan, benefits, how the office should look like, how you should be able to be comfortable in your workplace, etc. na pag-uusapan niya sa CNA. Anong mga events na pwede natin gawin para maging namang mataas ang moral at may mental health, na pag-uusapan yan. Yung mga bagay na yun, mahalaga yun, no? Nagkakataon lang sa private sector ang larangan ng usapan ng CBA laging sa sweldo, di ba? Pero sa ibang bansa ng mga develop na, ang larangan ng usapan nandun na sa benefits. At meron na nga ibang bansa looking forward na pagdating ng AI, pagdating ng globalization, sini-CBA na nila yan sa mga mines. Pag nagsara yung mines, naka-CBA na rin yun, no? So yung sa public sector unionism, hindi porket na pag-uusapan nyo ang sweldo at because ito ay legislated, it doesn't mean that you cannot talk about more important matters. There are more important matters also that you can discuss sa inyong collective negotiating agreement. Pwede ako mag-follow up, sir? Yeah, sure. Yung pong karapatan natin na sumali sa union, kay pribado o publikong sektor, okay din po ba yung i-exercise natin yung karapatan natin na hindi sumali sa mga union? Kung meron na pong union sa isang establishment. Yan yung tinatawag na you exercise your right in a negative way. Diba? So meron akong karapatang magsalita, may karapatan din ako tumahimik. Diba? May karapatan ako magreklamo, may karapatan ako sumang-ayon. Sa pag-uunyon, ganyan din. In fact, sa certification election, kasama lagi sa butuhan yung no union. Diba? Because we are in a democratic country, diba? Meron din dapat kalayaan ng isang empleyado na mamili kung sasali ba siya sa union o hindi siya sasali sa union. Pero ang importante dyan, dapat kasama lang siya sa maraming choices, hindi lang siya ang choice. Diba? Hindi lang siya ang choice. Dapat maraming choices. Nandun yung mga union at nandun din yung no union. Hindi po pwedeng no union lang. Yan ang piliin nyo. Hindi po pwede yun. Pero matanong ko lang, Director Len, Sir Herbie, pwede ba magkaroon ng dalawang union sa isang establishment? Pwede. Yan ang tinatawag na unionized establishment. Yung merong more than one unions. No? Pag yan ay, yung mga union na yan, para sila malumahok sa collective bargaining agreement, kailangan sila mamili kung sino yung magiging collective bargaining representative. So yung mga union na yan, gagawa sila ng petition sa bureau ko, sa BLR, para sila yung gumawa ng isang certification election. Papayal sila ng petition to have a certification election. Doon sa election na yun, doon mamimili na yung mga lahat ng empleyado kung sinong union ang gusto magre-represent sa kanila. Yun ang magiging bargaining representative. So pag napili na yun, siyempre, siya na ang makikipag-usap sa management at kung ano man ang mapag-agreehan nila will apply to all unions. Now, after when the CBA is about to expire, 60 days before the expiration, pwede na naman mag-file ng bagong petition for settlement. That is how the democratic system works in the workplace. Ayun, sige. At sinesenyasan ako nila Ma'am Carla at saka ni yung Thea. Pasensya na. At talaga namang napakahalaga nitong napaka-informative nito nung mga discussions ni Kasi may susunod pa sana akong tanong. Kasi meron pag ikaw ba hindi naging miyembro ng union, lahat ba ng agreement sa CBA na naaprubahan hindi mo makukuha kung ikaw ay hindi miyembro ng union. Makukuha mo pa rin. Makukuha pa rin. Mamaya, babalikan natin yan. Babalik natin yan. Magbibigay daan muna tayo. Sa ilang mga paalala. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman,
ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Dahil sa Dole, walang imposible. Alright, 47 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Talaga namang umiinit ang usapin. Ano po? Iba pa ho yun narinig nyo sa Himpapawid. Iba pa ho yun na pinag-uusapan natin dito habang tayo'y naka-break. Ano ho? Parang kukulangin itong episode na ito para dito sa pinag-uusapan natin with Sir Herbie. Pero paano ba makikipagtulungan ang Department of Labor sa mga stakeholders kasama na yung manggagawa, negosyo at mga organisasyong pang-abokasiya upang mapabuti ang karapatan at paggawa, Sir Herbie? So sa mataas munang antas at the national level, we have what we call the National Tripartite Industrial Peace Council, NTIPC, which is the highest tripartite body that deals with policy making and vets all other aspects that are discussed. Kung meron kayong bagong executive order, they will review that, and they will provide their inputs with respect to paano natin mapapaayos yung executive order na in such a way that it will benefit the respective sectors. So that's number one. At the regional level, meron din tayong mga regional tripartite industrial peace councils na ang tinutugon naman nila yung mga nangyayari sa kanilang respective regions. Kasi 7,000 islands na nakapalibot sa dagat yung mga bawat island. Iba-iba yung economic and social conditions niya, And so kinukonsider namin yung differences na yun. And so we have regional tripartite industrial peace councils that talk about the issues in the respective region. But lahat to pinagsasama-sama rin, at kung mayroong mga mag-i-impact sa national level, pumapasok yan sa NTIPC. Meron din kaming industry tripartite councils, industry naman. So ito yung mga clothing industry, security agency industry, banking industry, hotel, na nagkasasama ng employers at saka workers at saka in government, again to discuss issues that are specific to that particular industry. So pag titingnan mo paano tayo nakakatulong through these industrial tripartite councils na to, sabi ko nga, di ba, ang kahalaga ng union number one, boses. Di ba? At yan, ang boses na yan ay naririnig ng kanilang bawat sektor. At yung boses na yan ay napapadala up to the regional, national, industry, and national level. So, pag nagkaroon tayo ng isang programa o polisiya, nakakasigurado kayo na ang interest ninyo ay nakakasama sa usapin na yun. So, malaking bagay yun, di ba? Kasi kung ang nagdidik na lang isang sektor, sila lang ang naniniwalang mabuti para sa iba dahil hindi naman nakasali yung ibang sektor sa usapan na yun. Dito sinasama natin lahat. So yan ang isang paraan para talagang makatulong at mapalakas ang mga sektor na to. Pakinggan mo yung boses, di ba? Sa pagpapalakas naman ng boses, mahalaga na dumami ang mga union. Ayun. Di ba? Habang dumadami mga employer, sana dumadami din ng mga union. Bigyan ko na kayo ng isang statistics na medyo ma-curious kayo, matataas ang kilay ninyo. Sa ngayon, meron akong 18,000 so and so labor unions registered with the BLR. 18,000? 18,000. Madami, di ba? Nung generation ng 80s hanggang 90s, nag-a-average ang registered unions mga around 800. Okay. Around 800, di ba? Number of CBAs registered, yung mga CBAs na collective bargaining, di ba? Collective bargaining agreements, nire-register din niya sa Department of Labor. Although it's more honored in the breach than in the observance. There are only about 1,000 CBAs registered with the Bureau. Sa 18,000. Sa 18,000. 1,000 lang? 1,000 lang. 1,000 lang CBA. Nung generation ng 80s, hindi ko sasabihin generation natin, generation ko,
Meron 800 unions na sabi ko, di ba? Pero ang CBA 700. Uy, mga 90%. Talaga 90%. Masipag ang mga Diba? union Oo. dati. And to gumawa ng think that CBA. during the 80s to the 90s was a period of repression. Opo. Sige. Diba? Medyo magulo nung. Ngayon, medyo, bakit ganon, di ba? So para bagang nagbihis ka, nagpabango, Wala lang. wala ka namang parting Wala pupuntahan. lang. di ba? So hinihikayat ko ang mga unang-una, kailangan ayusin namin ang datos. Dahil nga hindi naman mandated ang pag-register. Baka hindi lang sila nagre-register. So sumulat kami sa lahat ng mga union at sa mga korporasyon na merong CBA. Sabi namin, patapos na yung CBA nyo, baka pwedeng kung meron kayo na-conclude, i-register nyo naman sa amin para malaman lang namin kung ano yung datos. Alright. Pangalawa, siguro, mag-shift na rin yung aming labor education, not only to just organizing, but also to bargaining collectively. Diba? So, yun ang mga pinupuntahan namin ngayon na at siyempre, siguro, mas mahalaga, maraming union, diba? Kung dumobile man yung 18,000 natin to 36,000, kung mababa pa yung ratio, at least meron kang 2,000 registered. Diba? So, pero sana maganda ma-attain natin yung parang nung 80s hanggang sa 90s, where the 90% yun. 90% union coverage, UCBA coverage. Alright, Director Len. Ayun. So, maraming salamat, Dear Herbie, sa pagpapaunlak po sa aming panayam sa hapon na ito. Ang dami po sana namin gusto pang itanong, sir. Ang dami. Pero, ang dami. syempre, yung tungkol sa pag-uunyo na sinusulong at pinalalakas naman ng ating kagawaran, kailangan din po natin ibahagi sa ating mga taga-subaybay at sa ating mga manggagawa. Ayan. So, dyan na nga po nagtatapos ang ating diskusyon sa araw na ito, Sir Ray, no? Para din naman po sa iba pa nating mga kamanggagawa na may tanong kaugnay sa labor, tumawag lang po sa Dole Hotline 1349. Sa Dole Hotline 1349 o mag-email sa hotline 1349@dole.gov.ph. So, Sir Ray? Alright, at patuloy nyo pong subaybayan. Ano po ang mga susunod pa nating episode ng Dole at your service tuwing Biyernes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Siyempre, dito pa rin po yan sa ating programang Dole at your service sa impilang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako pong muli ang inyong lingkod, Ray Sampang mula sa Radyo Pilipinas. At ako naman pong muli, si Len Pineda po mula sa Department of Labor and Employment. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat. Ingat po tayong lahat. Maraming salamat at laging tatandaan sa Dole, walang imposible. Dole at your service sa bagong Pilipinas.